Good morning, General Miss Marlene ng Bridgestock. Ask ko lang po, paano natin nababalanse ang ating programa para sa mga illegal vendors at saka sa mga illegal na motorista? Illegal vendors at Motorista. illegal na motorista. Illegal vendors muna. Magkaiba ang dalawang yan eh. Sa illegal vendors, may economic aspect yan. May livelihood aspect yan sa ating mga kababayan. No? Kaya nila ginagawa yan dahil meron silang kinikita at ginagawa nila yan, kailangan nilang kumita dahil kailangan din naman nilang buhayin ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya. Naintindihan natin yan. Ngayon, pag hindi kasi natin nire-regulate at hindi natin yan na-control, magkakanya-kanya tayo. Palagi sa isang community, kailangan palagi ang disiplina dahil may established rules and regulations. Yun ang ating ini-implement dyan. We are making sure that the interest of the greater good ay mas nangunguna kaysa sa individual interest. Okay? Pero nababalanse naman yan. Hindi ibig sabihin na itong mga illegal vendors, dahil illegal at walang permit, hindi na kagad paghuhulihin na lang natin, pagtatapon natin ang kanilang mga goods. Hindi ganon. So, what we are trying to do, we work with the barangay, we work with the local government units, and most importantly, we work with these vendors organizations. Kinakausap natin, inaalam natin ang kanilang interest, at naghahanap tayo ng middle ground na may pagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay, and at the same time, hindi naman sila nakakaabala sa vast majority ng mga, most especially yung road users. Doon naman sa illegal na mga motorista, maybe you're saying about the colorum and everything, we are talking with LTFRB, looking into ways for them to legalize themselves, and it will generate more revenue for the government pag may ganon. And siyempre, we always defer to the wisdom of the LTFRB who has more data para sa at yun ang may primary responsibility sa bagay na yan. Follow-up questions ko lang po dun sa naganap na SONA ng Pangulo. Kabilang ba rito ang mga illegal vendors na mabigyan ng kanilang relocations bukod sa mga motorista sa programang Disiplina on the Road? Ano yun? Nabigyan ng? Ng relocations. Relocation, yeah. Ang sa atin, the President had given the direction. We are very, very much focused now on how we can implement his direction in accordance sa objectives na kanyang isenet out. So, sa ngayon, kasama dyan ang lahat ng mga vendors na sa tingin namin, pwede nang, kung may balik natin yung balik provincial, then let's do it. Pag sila naman ay willing, bakit hindi? And then, pinaka-bottom line natin dito is, kung pwede silang mabigyan ng lugar na maipagpatuloy ang hanap buhay nang hindi nakakaabala sa other road users. Maraming salamat. Salamat din po, ma'am. Hello po, May Vitalas po from Net25. Gaano po kalaki ang may tutulong po ng CCTV or NCAP at ibang pang technology po sa pagtupad po ng traffic laws? Napakalaki. Sa ngayon kasi ang direksyon is napakalaki talaga ng tulong ng teknolohiya. Una, technology hindi more than the panghuhuli na NCAP. Technology gives us the opportunity to make intelligent decisions. Intelligent decisions, data-driven, statistics-based, numbers-driven ang aming mga direksyon. At yung aming mga traffic cameras, hindi lang yan panghuhuli ang tinitingnan. Tinitingnan yan yung bottleneck congestion, tinitingnan namin yung travel rate, yung speed ng roads. At yun ay naipapasok namin sa VSIM, Visual Simulator. Meron kaming computer model sa MMDA na inilalagay namin ang design ng sasakyan, ng design ng road, yung kanyang specifications, gaano kalapad, ano ang grade nito, tapos yung traffic light dito, yung timing ng traffic light, ano yung mga direction. So, with that, we can actually visualize, we can approximate kung ano ang mangyayari pag ito ang ginawa naming programa. So, technology has a very, very big role now in helping us make informed decisions, and we can do it faster than kung walang technology. And second, for the NCAP, gusto nga natin is matulungan tayo sa pag-implement nitong mga programa na to, especially on disiplina. Pero
obviously, ulitin ko, hindi yung dami ng huli ang aming nagiging basihan dito. Kasi, ang isa sa mga iniisip natin, na the best deterrent to violation is the certainty of apprehension or penalty. No? Pero, more than the apprehension, because we are deterring them through apprehension or penalties, mas gusto namin na dumating ang panahon na wala nang mahuhuli dahil lahat ay sumusunod, hindi dahil may kamera, kundi dahil alam ng ating mga kababayan na ito ang tama at ito ang dapat gawin. Follow up lang po, if ganyan po yung vision ng MMDA, may plano po ba kayong palawakin yung teknolohiya po natin when it comes to traffic? Para hindi po, or para mabawasan yung human intervention sa traffic enforcement po? Yes. Sa ngayon, nagdadagdag kami ng mga cameras. May procurement kami ng mga around 600. At marami rito AI cameras para madagdagan. Kasi, ang AI kasi, pag AI kasi hindi mo napapakiusapan eh. Hindi ka kilala ng AI. Hindi naman alam kung sinong kapit mo, anong pangalan mo, at kung anong organisasyon ka eh. Basta AI, pag ito na-meet ang mga conditions para siya ay mag-take ng screenshot, magte-take talaga siya ng screenshot at video. So, the better the AI is, and the more efficient the AI is, the better for us because it will entail lesser and lesser human intervention. Sa validation na lang tayo magkikita-kita. Ayun, last na daw po. May panawagan po ba kayo sa mga motorista, commuters, para po mas ligtas po yung ating kalsada po? Of course, and for the community in general, ang panawagan namin ay ganito. Alam nyo, lahat tayo, at any one time, nagiging road user tayo. Sa isang araw, nagiging road user tayo. Whether you walk, whether you bike, whether you take a motorcycle, or whether you bring your beautiful car like Attorney Fred Mison here. At any one time, most of the time, in one day, we are a road user. So, ang bottom line dito, yan ang isang malaking community ang ating mga kalsada eh. So, andyan na dapat yung pagbibigayan, pagkaintindihan, at let's just be considerate with one another. Pero hindi naman ibig sabihin na considerate yung katabi mo, abusuhin mo naman yung kanyang kabaitan at ang kanyang konsiderasyon. Dapat, on your part, sa atin mismo, individual, meron tayong responsibility towards our co-road users. Thank you so much po. Uwi na. General, pahabol na lang. General, nung nakalipas na araw, umugong yung malaking balita. Nakala natin malaking balita. Hindi naman pala, fake news nga daw, sabi ng Malacanang yung pagkaka-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ngayon, ang dami ko kasing nagsasabi sa social media, kung gugustuhin daw ng PNP, ay magagawa. Hindi ko naman iniisip na hindi ginugusto ng PNP na hulihin. Although siya yung dating katulad ninyo namuno sa Philippine National Police. Alam naman namin ang karakas, ang abilidad, kakayahan ng isang General Torre na humawak dun sa dalawang pinakamalalaking apprehension ng malalaking tao dito sa ating bansa. Palagay ninyo, kung kayong tatanungin, ano bang kailangan? Anong may papayo ninyo para mapabilis yung paghuli sa isang dating general na katulad ni ngayon ay Senador General Bato na? Well, hindi lang sa kay General Bato, no? Basta pag may ipapahuli kayo sa amin, pag sila nagtago sa landfill, sigurado huli yan ng MMDA. MMDA, sir. Pero anong may papayo ninyo sa PNP? O ganito, sir, MMDA yung sinasabi ninyo eh. Pero dati rin kayong namuno sa PNP. At alam naman namin kung gaano ninyo ka-epektibong ipinatupad yung dalawang malalaking panghuhuli sa dalawang malalaking mga personalidad sa ating bansa. Sa tingin nyo, anong kulang sa PNP? Salamat, sir. O law enforcement agency. Maraming salamat, sir. At hindi ko na kailangan sagutin yan dahil ako yung nasa MMDA talaga. Ang sa akin lang yan, huhulihin ko yan. Pag nag-violate ng traffic, sigurado yan. Huli sa camera. Kung hindi NCAP yan, padalhan natin ng enforcer yan. Talagang ayaw mong sabihin, sir, kahit na yung formula na lang, sir. Ang sa Yung akin formula na lang na ginamit ninyo, sir. Sir, sa akin lang dyan, ako'y naniniwala na ang institusyon naman ay nandyan. No? May mga mechanism at mga procedures at mga tactics nandyan na. Ang tawag namin dyan sa kanyan,
TTIP, tactics, tapos at the end of the day is kasama na ang lahat ng aming mga ginagawa para ma-achieve ang isang mission. No? I'm very sure that the organization has the capability, the people are capable and are able to do that. And it's just a matter of time that I think I'm really very, very confident that they will achieve the mission sooner than later. Kung hihingan po kayo ng kung halimbawa yung posisyon kasi sa gobyerno sabi nga nila nasa pleasure of the administration of the president. In case na magtagal ito at hingan kayo ng tulong para kayo na lang ho yung mag-execute, papayag pa ho ba kayong bumalik sa law enforcement? Hanggang ngayon naman, ang MMDA tumutulong dyan sa mga ganyang mga bagay kasi nakaka-monitor kami ng mga sasakyan, nakaka-monitor kami ng mga highways natin. Kaya nga, sabi nga namin, matagal na tinatanong ako niyan, ang sagot ko palagi dyan, basta nagtago yan sa landfill, sa estero, sa ilalim ng imburnal, andyan pakalat-kalat sa kalsada, huli sa MMDA yan. Violator ang pinag-uusapan si Randy, si General Bato. Hindi, violator o tsaka kahit sino mo man dyan. Basta may warrant ka pag nandyan ka sa landfill nga Sabi ko nga, pinakamagandang hanapan dyan, landfill. Pag dyan sa ilalim na, hanapin natin. Idol talaga kita, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, marami pong salamat, General Manager of MMDA, Nick Torre. Tandaan po natin, when it comes to discipline, ang sinabi nga ng ating bisita ngayon, 4 na E's. Yes. Engineering, enforcement, education, and environment. It's a challenge for every Filipino para tayo magkaroon ng disiplina. Meron kayong dadagdag, sir? Yes, Attorney Fred, bago ka mag-closing spiel, pagbigyan niyo ako, mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Tandaan po natin, 136 is the number for today. Ito po ang inyong agenda. Mabuhay ang Panginoon, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po.